ko bagi, hatag ni Kuya Marvin, hindi ko kalimutan na. Tagaan ko bagi, ang kasi sa gawas. Ako sa pagkatuman na mutawat na ako ko kasi din mapanalangin. Ako pa man for Sunod, ako na idawat. 45 years, 45 naman ko na, okay na ito. Yang ako may nagkita, lipay, ako lipay, awa mo tigawang ako. Kasi na po nga. So, si Jana. Tagaan ko niya bago na si Gibson, tagaan ko niya backup sa, then, hindi lagi ako college life. Nabot ko, 15 years, 2002 and up 2012. I'm so blessed. May nana ang ako ang encounter. Kamo, hindi mo kay nana. So, kitagaan ko ang perfume niya. Hindi ko malimot, pwesto na kan. So, ito, after ito, wala na akong kadawat. Walang sabi makita. Ikaw nakita ng balik. Salamat ko daan. Wala na pag-tumag. So, it's a wonderful thing na hinunduman ni Nixon ang Father's Day. So, one time na yung sa situations pala anniversary ko sa Bumaris. So, nauna na ko, at least, minyo naman ko, di magdugay ko, hindi ka na maghatag-hatag. Hiling ko, madawat. Talagay ko lang ko, minyo naman ko, magdakot. Usa ka, special yun para sa Bumaris. No? Karon pa, kuno na ko excited ka, tama kong balon ni Sol, ka na magdakag balon ng motor niya. Maglupan man. Kung saan nila kong balon, nagkakapay niya. Ako siyang gihiyusan tanan. Pag-iyaw sa ko, pabot ko skin ba, ako na siyang paborot para padapli ko akong paborot ako sa gi-arrange. That was November 23. Hindi ko kalimot. So, first na ko sa maghatag ng ginako. So, kanang pagkapunta na nagdako, hindi mo na, may na lang ako mga Paris, nahilig siya para tuhol na chocolate, Cloud9. Palit ko sa kapak, Cloud9, pag sa kutsina niya, palit ko dudong balon, punta na ako. Pagsulod yun ako, brother, happy anniversary! Me, kay ang tawag, mami man na ako, palang kay, katulad yung pagpinyo na mo, naan siya kung papa niya, ako lang itong ipadayon, pag-ingon sa sekretary nga ito sa mayor's office nga, day bata ka magkasa yung papa niya, mo tinawag kay Pauman ni, hindi siya pa. Ay nalagay tawag ka, kinabi mong papa. So ako na lang kung ipaday yung Nixon. Sumiyong pa. Mami, happy anniversary. Tawag mo sa mga Cloud9. This is a Cloud9, Panolis, Manon, ba? Katong siya ka, hindi na malibayo. Bungo, bisun, mas kwarto. Pag sun, kwarto, na kung there's no joy, no, siguro ni. Hilang man. Maod yung ka, maod yung ka. Kinsa man yung i-celebrate. Ano man yun? Ang atong anniversary, November 25, 2023. Mana, discuss siya. Sometimes we forgot, these people forgot. Pasalamat ko sa mga chairman nun na take aling rebellion. Magluod na may amahan, kasi hindi lang inan. Yan, dahil na kami ang hiling. Mingon din na dahil sa mas pato sa isip. Yan. Ang mga sinina, dandahan sa pagkubago, pagkukwenta. So, inumtong misa na ninyo, ay lang mo sigipit na sumiyatan. Di magita, niyagin harabang si Sexel, ang tutoy, parang ng smart. So anyway, pasalamat ko sa ato ang scripture reading. Dibasa nga, Exodus chapter 16. It's very common in zone nga ang atong topic, it's mana. Ningon ko kaya dali. Ang atong topic, rabamanan siya. O dilis manilian, tapan naman yung tiyak. So, atong topic, mana. So, it's very common story nga atong masabtan, but this time, we have to dig deeper kung what's the name of pasabot na ining mana. So, ang atong mahinuman ko na, namunit lang to sila. So, ato na siyang istorya ni John. Pasalamat sa ko sa ato ang special song. No, it's very assurance in John. Ang ihatag ka na ko. In His hands, we are assured. It's a wonderful thing in John. Kita masayon niya na nga kung kita naa sa Ginoo, dili yun ta makawang. Amen? Sometimes His people forgot. Mga na itong topic ka. If you have Bibles with you, kindly open it Exodus chapter 16. But before that, para ma-filter ko, yung yagaon niyo ko, ay honestly, naanak sa dugo si Chavez, kagana ni Chavez na rin, nasabot na sila. So, let's pray again, our grateful, merciful God. Lord, this time, my lips, book me, O Lord, that we understand, that I also understand what is the message for today.
destiny. In the name of Jesus, I pray. First of all, the Father, as in prayer. Amen. Exodus chapter 16, verse Diyan na mag-focus ito sa Exodus chapter 16. Like I said, let's speak on common story. Matagal na mo the little background. Before na ang tinagagay sa mana, before na namugpo sila sa mana, they have seen a grand victorious dito sa Red Sea. Dito kayo di makita ni Jesus Christ ba? No, it's not an ordinary. Nagpatabog sila sa Red Sea, di makita ang gahong sa Ginoo. But after naka-cross sila, si Sister Miriam, siya nag-lead sa dumbbell. Ang tiling-tiling ba? Hindi ba kasi nagkakalimutan siya o even nagasayo siya na. But right after 3 days, gikan sa ulo dito, right after nag-cross sila sa Red Sea, they began to zaman. Dito na sa pagmagulmol. They began to murmur. No, dito na sa Acts chapter 16 verse 1, dito sa when doing that, nito kayo ang story, ato nang tabangan ko karon, 16 verse 2, in the desert, diya sa desierto igsoon, the whole community grumbled against Moses. Dito nagdugulpo na sila. The Israelites said to them, if only we had died, 11:30, katong muting o medicine, palumting daan, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the food we wanted, but you have brought us out in this desert. Ba't pa sa muting soon, igiulat mo yung hindi nga verse, ang ilahan nga natagamtaman nga to sa Egypto. Ang ilahan na experience ba? When we are in Egypt, dili gutumin down. We have the abundance. Ayaw sa tuta ninyo, basig manglayang po ng simbahan na ito ang abundance na gusto was. Ano na ito sa ginawa na? So, atong kinasin, kailan yung lang po yung rin nga, mata nila, dito sa pakain. Dito na-experience nila, magto sa ito dahil nakita nila na maayo ilang hinangatan. Yes or no? Yes, but yes. No, abundansya ka. To recall exon, atong balikan, naabot sila ng Ehipto, pinaagi sa unsaman. Brother Charlie, paghubad sa namugok. Si Joseph nahubad niya ang natlo, ginala niya ang pamilya. Naabot ang tibok banay na ito, namalhin na lang, namuyo sila sa Ehipto. For 400 years, ingon si Joseph, tanawin niyo ang Hebrews chapter 11. Nindot kayong presentation ni Joseph diya sa the Heroes of Faith. Ang iyang gingon, I'm sure God will surely visit you. Ato nakasiguro nga sa maabot panahon nga ang Ginoo bisitahon yun mo. And that time nga kamu bisitahon, inundumito ninyo ang atong bukog. Itapag ng tulubong sa ako ang ginikanan dito sa Makpela. So naitapag yun na siya exon, di-pull out sila. So kaon na ni karon. Na nagpagulpot sila. They were sat around pots of meat in the desert. Then dito, nagkahunaw na sila nga nagadiman sila sa pagkaon sa ito. Then Jesus answered, I will rain. Ako pa lang. The patience and kindness of God toward His chosen people is this essence. Murmuring is remarkable. Dili makwintang pagkakagulmulan sa mga tao, pero naghanap ko. Ang ilang ipagulmul, ang ilaha nga na sinati na experience sa dihang i-pull out sila sa comfort zone. Recognizing that their minds were still as serving and their faith as undeveloped as when they were in Egypt. Sa ilang paglunaw na exo, naagapon sa ito, walang pag yun sila makadevelop o pagtuo samtang sila padulong at sa promised land. God did not show Himself offended. Uy, sa diyan yung pagkamagulbulan sa mga Israelano, ang Ginoo wala niya ipakita na offense siya. Instead, at their murmuring, God would send help each time they were in trouble. Uy, despite kaya sa atong pagkamagulbulan, dili na pamatikdan sa Ginoo. But despite of that, God will, is that ano? Send help each time they were in trouble. Amen? Alam, hindi na kumbinsido, puro papasto pagkunsan. Each time nga magulbul ta, nga sa itong nagkahintan, dili na siya manong kanindong anak. But still,
In a positive manner, ningon si Jesus Christ, each time God will help, we're in trouble. In so doing, it was the purpose to train on sa kuno, then to trust their divinely appointed. Good pasabot, sa diyan nga mga katauhan nga Israelano na nagpuyong ato sa Egypt, they were influenced by the Egyptians. Ang ilang pagkaon, ang ilang nga pagtuo. And this time, sa diyan gipull out sila, ginahinay, gipakita sa Ginoo nga ang tao musalig kaniya o gipakita niya ang gahong niya na the divine, no, ang musalig sila ngadto sa Ginoo. Okay. Verse 4. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven. But pasabot sa ilang pagulbulan sa verse 2, gitupad ni Jesus Christ. Despite sa inyong pagkapulan mo, sige tagaan ba mo? Gipaulanan nga to, bread down from heaven of you, that people are to go out each day. Kung saan may gipaulan nila? Kung saan may? They call it first, what is it? Tanaw ni mo ang Bible nito. Ang gitubag nila, kadapunit nila, what is it? Dito na sa verse 31, nagkaingon sila, nga kanina a coriander seed nga susama katabi sa honey, this is called manna. But before that, pagdanaw nila, di ba ganda what is it? Kung sa mani? So, to go out, sa nangyayon, the people are to go out. So, ang instruction ni John, sa pagpauman sa mana, ang mga tao manggawas, mamunit, to go out kada adlaw. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. On the 6th day, they are to prepare what they bring in, and that is twice as much as they gathered on the other day. Okay? So, next. Exodus chapter 16, verse 16. This is what the Lord has commanded. Ang sa kuligingon ni Jesus Christ, nga samtang gamawalo na, dito pa nilang pag-apo, you have to gather each day. Everyone is to gather as much as they need. Take a number for each person you have in your tent. So, ang imo lang yung nga, kung sa'yo tawag na, sakto mo, ang imo makonsumo, may punita. A double quantity of manna fell on the 6th day. Tanaw mo yun, each day usa. But this time, tanaw mo, sa pagbawan sa manna, there are threefold miracles. Tulo kami na bayan ito. First, on the 6th day, double quantity, double. Ikadua, wala sa adlaw nga Sabado. Ikatulo, ang katong nga adlaw nga Sabado, and the portion needed on the Sabbath, katong nga gipunit nila pagka-Biblis pa. Needed for the was preserved, sweet and pure. Lagi siya ison. First, double nila ginuha ang first miracle, the triple miracle, weekly na siya ison. So, pagpunit nila, double sa Biyernes. Ang katong para intended para Sabado, o sa Sabado niya na nagdawaw, walay punit at isang miracle. Ikadua, ang ikatulo niya na katong nagikuha nila sa adlaw ng Biyernes, nga ilang pagkakatuon sa adlaw sa Biyernes. It was preserved, sweet, and pure. Pagkakito Gidson. Exodus 16 verse 22. On the 6th day, ang sa kuno, sa ato pa, Biyernes, tanawa ninyo ang unsa nakita ninyo at this time. The Israelites knew the cycle sa weekly cycle, di ba? Kabalo sila kung saan Biyernes, kabalo sila kung saan Sabado, kabalo sila kung saan unang adlaw. On the 6th day, they gathered twice as much. So sa adlaw nga Biyernes, ikaunong nga adlaw, nipulit sila og duha. 2 or more for each person, and the leaders of the community came and reported to this to Moses. Okay? Twice as much as manna was to fall on the 6th day. No, double ang sa adlaw nga Biyernes, ikaw nung ano, and they were to gather twice as much. Patriarchs and Prophet, 196. This weekly told an activity required, ang sangay ko no, tungan sa pagbasa na to, preparation of the sapaganong gidupli sa adlaw nga Biyernes, kay huwag mga adlaw, dili siya, susamas na yung mga adlaw. Wala na mataba. Preparation of the holy day. Dili holiday. Saya, kung asawa, Sabado, ang consider holiday.
Ano man ang magluto sa tayo special? Buglay na naman! Buglay na may special. Ano man? So, tomorrow is a Sabbath day. Was to be Israel lesson kung saan ikuno. Kung unsa ka, importante ang adlaw nga. Fairness ba? Sabado. They collect. Both pa sa boat. They were given from the Egyptian. Ang ilang pagtulunan na adap na sa Egyptian. Now, karon, aron musalig mo sa Ginoo. Aron musalig mo sa Ginoo. God, ipakita niya iyang divine power samtang padulungon sila sa yutang bisan. Aron musalig sila kinsa sila gibuyugan. We have to know. Usab, sa atong pagsimba karon, kinsa ang Dios nga atong ipagkalagaran. Unsa may magpasabutan na? Musalig hapon ta sa Ginoo. Kung kaon siya atong lahilan siya, pwede ba ayon sa man? Kung siya itong nasinati sa Torah, di ba ito pwede nga? Musalig ka kung siya nasinati niya. Musalig ka kung unsa dapat redeem sa Ginoo from the bondage of sin. Amen? Amen. Preparation. So, mupunit kayo sila sa adlaw Bernes. It's because they have to prepare kay umang adlaw nga Sabado. Ako, dili ni siya message intended lang para ninyo. So, I admit, nakasalakot ko, nini, naka-violate sa kunini. Okay, next. They lift it up. Verse 24. Most of the people obeyed. 11:40. Masig-masig ka po, may mga maintenance. The people obeyed and experienced a new miracle when they portion laid aside on the Sabbath, neither brainworms. Tubot pa sa protection nga, katong sa adlaw nga Sabado, kay nga naman nga naman, ilang ang kuning isuhayan. Pagpunit nila ang adlaw nga Domingo, unang adlaw, ilang gipreserba kung saan may tapok. So naka-experience sila diulod. O may anytime matunaw. So, usa lang yung gadaw. But this time, giduble kako mo sa difference. Kung unsa ka bililhon, ang pag-instruct ni Ginoo, unsa ang adlaw sa Sabado, unsa ka bililhon ang naa niya. First, kung sila nakita nimo, triple miracle sa adlaw sa Sabado, ang pagkaon na himo siyang sweet and pure. Lamig. Karon sa kita, walay katong gipreserba nila sa ikaw adlaw, preparation nila sa adlaw sa Sabado, wala siyang ulora, wala siyang manimaw. Correct. For 40 years, the weekly procedure told the people, both pasabot, kung imo siyang ang imo ni Sister Ellen White, katong gibuhat ni Jesus Christ, pagtudlo nila for 40 years, sama sa nga atong gilantaw karon kung unsa ang pag-observe nila sa Sabbath. Amen? Atong pagtulunan kung giunsa sa Ginoo, pag-observe sa adlaw sa Sabado, they collect during the Friday, giduble nila ang ilan ng wala na sila magawas magunit sa adlaw sa Sabado, and they kept the Sabbath as the day of rest. Exodus 20 verse 8. Okay? Nevertheless, some of the people went away. Bisan pa na nag-instruct si Moses, nag-instruct si Jesus Christ, ayaw na mo panggawas. Dublihan na ninyo sa adlaw ng Bernes. Kulikan na ninyo. But still, the next verse, in verse 27, nakakita ang nagkulyuso. Nevertheless, some of the people went out ng gamwa si Lexon on the 7th day, adlaw nga Sabado, to gather ang sekuno, to gather it, but they found none. Kung sa kuno ang instruction sa adlaw nga Bernes, mukulik mong doble kay sa adlaw Sabado wala. Ang adlaw nga Bernes is a preparation of the day of Sabbath. The Sabbath is a day of rest. So nakikita mo ng gawas. Padayon ta? Okay, alita sa Exodus sa atin. Okay, let's pray again our grateful merciful God. Lord, help us to understand what is the value, what is the gravity of the Sabbath, O Lord, that we may allow your holy presence and your divinity, O Lord, that we may meet you in heaven by your grace. Christ, we pray. Amen. Okay, panetik son. Balik na sa verse 4. Importante kayo. Ako lang ito siyang gisay-isay ninyo. First, ato siyang gihulagway ka sa adlaw-adlaw, namunit sila 100 excursion sa Makaya lang, matawag. Sa adlaw na Bernes, gidubli nila pagpunit, kaya nga naman, ang intended sa usa para sa Sabado. Okay, kapitana? Okay na tana? Okay, balik na sa verse 4. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread. So, kipaulan niya, ato balikan ni John. Kipaulan niya sa Ginoo ang mana. The people are to go out each day and gather in the food that the day. In this way, ato basahon, I will test them. Kung pasabot,
Sabado, ang purpose kay sa mana, igsuon, magpaghatag, ibugaton sa Sabado, mao kini ang distance mga tao, nga sila, sa ano, they will follow my instruction. Nakita ninyo? Wala na, dili na to fit them, dili na ingon, nagkakaon naman sila. But the purpose of God, kini nga instruction nimo, I have to give value the time of the Sabbath kung ang mga tao isunod ba sa ilang instruction. Yes or no? It is the test for us. Kita ninyo, this will I will test. Kung pasagutin so, gano'n man nga gikuhan ako. According to sa lista gabi, the way of God is in the sanctuary. No? Psalm 77 verse 13 or verse 3. I think verse 13 or verse 3. Kung pasabot, ako siya putlo ni John, balik ko sa sanctuary. In the most holy place, dito ang high priest, tulog ka butang ang nasun sa argument. It's very unique. Ano siya hulagway? Wala na laing stage or laing na door from the courtyard, holy place, and the most holy place. The Ark of Covenant, ang sulod niya na one of it is the manna. Unsa kuno ni manna? Ang manna, it is a test. Unsa siya na test? It is also the Sabbath of the Lord. You should remember na ang manna is a preservation of the holiness of the Sabbath. It is a test for us that we should remember sa pagpagdala na to, sa pagkomunita na, sa paglapas na to, sa Ginoo. Gisulayan dahil ka sa Ginoo, sa pagsulay sa Ginoo. Pagsulay ka, kung kinsa ang Ginoo para na to. The people forgot. We the people forgot. Malimot na. Giyon sa kapag-ayo sa Ginoo. The Israelites forgot. Unsa man, ang grand exhibition ni Jesus Christ na gitunga ang Red Sea. The people forgot. Giyon sa kapait ang kahintang nila sa Egyptian, but God followed them. The people forgot. Unsa man, when Jasper get served sila, ang ilahan na pirmirong anak, the people forgot those things. So as we karon igsoon, ngano manggawas is because we do the same thing of Israel. We forgot what is the Sabbath. I have read that igsoon. One time in unang office, I have struggled. I'm 19 years na nagtrabaho sa office. But it's a challenge for me. Sir Mike, kung dili ka mo overtime, you have to do this to work on Sabbath. Gituon ko sa BP, wala lang po, dugo-dugo itson, kaya tagkip naman ko sa operations in charge. Gituon ko sa BP, ngayon BP, sir, kung sa mga imukhang stand, ako sabihin ma'am, kung hindi ipamugos ka ba kung Sabado, ipakaon ko sa wala sa Ginoo, pagkanoon niya po kung hindi mong trabaho. I will stand with the Lord. Gano'n man. Sayang igsoon. Sayang nga ito ang mga pagpanalagad. Kung dili ka kastan, I always pray, Lord, tabangin ko, mga struggle. We forgot kung saan si Jesus Christ. But we have to consider sa atong nga pagpanalagad, the 6th day is a preparation day. We should consider na the day of rest, the Sabbath rest, is not common day on the other day. Uy, pasaluwa po ninyo, mula lang kita, kumamahan, nagsilibre pa kita kanina. The day of rest is not a common day. We have to illustrate that it is by divine purpose, mga katawan sa Ginoo, maanan din taon, kung nagtulad sa langit. Basta yung nagsaalong sa badungan sa langit, mahita, patag. Ala, asang dos ba? Asang mo to? O, diya, asa mo nga? O, panihan ito ka na nanginas na din eh. Ano ba sa langit? No. Well, at least na nabis langit. Yeah. Nanginas ko yung nana sa tapad sa langit. So, patenta. Nevertheless, some of the people went out on the 7th day. No, naggapas yung soon, panela ko. Ayaw ba yun at the Sabbath? No, dili yung kayo into it nga nag-observe sa Sabbath. Dili yung kayo. Sa mga tungo, sa patungunan. No! Tagal ko na ba yung leteksyon? But it reminds me, this is a message not only you, but it is message for me nga pala sa may salon. Nanggawas usap sila. Bot pasabot, bili sa inyo ng gawas, bot pasabot, di ha pa yung the instruction
palo. Kung unsay gihatag nga kamunduan sa Ginoo, kung unsa niya nagdawa, unsa kuno, that some of the people went out on the seventh day to gather it, but they found none. Wala sila kita. Some of the people, as usual, there were some who either did not believe what Moses was sila mutuos ingon ni Moses had said and wanted to see for themselves. No, kuryoso sila. Amo ni Tagalog na ako dito pala. Wanted to see themselves whether manna has fallen or ang kapaytagson intentionally violated the commandment out of a stubborn desire. Gaya ito. Sige lang, masaya naman mantas Ginoo. One time, naka-remember lang ito. May concert sa BTS sa mga patanon. May concert sa BTS sa Manila, no? Kami. Nag-book na ako ang kauban. Sir, muli ko ani, na time. Sir, pila pa ito ha. Tugay na siya. Ikaw niya, itapila mong kalay. Ika-90,000 ako galing niya papakot. So, nagkala. Ay, doon tinawag ba? Mamay nakita. Nagkiling niya, ano eh. They don't care what is. Palamapon. Nagulang na siya. Patay na yun niya. Ako mo rin. So, naman ko gusto ka rin siya manamali. Nasa di pinakatlaw. Patay na yun niya. Sumunod na po masabot. Ayaw ko punta. Hatagan na ito. Piling kita nag-observe na sabat. Ato sa hatagan pagpulo na. Hatagan importansya. Kumunsa ang atong i-observe. Hatagan na ito gibugatong ba? Katong mga tuhan na. Ga-observe sila sa mga BTS. Unsa pa ng Muatos Manila. Ang katsasunan ka. Nagpa-pre-booking pa lang. 90,000 siya na nag-yun niya. Pre-booking pa lang. Kita niya, pre-booking. Advance pa doon. Why booking? Alam mo niya, nagsa magulwasan. Ba't pa sa mga? Intentionally. Ba't pa sa mga? The day of rest, pagpanggawas ni Leksyon, tulog ka butang. At sa kaya wala sila tumutuo sa instruction ni Moses. Ikaduha, they have to see themselves kung naatong yung natagap. Ikatulog. Intentionally ba yung kabalo na sila? Kung saan mo lang intentionally? Pinoy yung nakabalo namin. Nakatumog namin. Napanutong-panutong na dala. Ano man diyan? Nagsatak sa mga kulwasan. They have intentionally violated the commandment out of their stubborn desire. Okay. Yes, please. Alita. Last na to. Okay. Wala naman dahil. I have to go back in soul. I have to go back. This message is not for me. Hindi para ninyong mausali para na ako. Wala din ako i-drive through ninyo para lang buabot nga mag-point out na tao, ikaw nakalapas ka, ikaw daw sa balog, ikaw daw sa balog. Yan, na-order na naman sa Maxim ang kuhan kung sa order niya, pagpanda, nagpatulog ang deliver sa order meron. Hindi yan. But we should consider it so. We have to look back. Dili ni siya gisinting, kibutang yung sohon para lang tanawon. Ato siya pabukatan, hatagan na itong bili kung unsa ang mensahe nga ito sa Ginoo. It's either we intentionally or we do not follow the order or we magpa-limong-limong na person. Today is the Sabbath day of rest. We believe we stumble and fall. Atong paningkamutan igsoon nga whatever circumstances sa atong nagyan, despite sa mga challenges sa kinabuhi, despite sa na-encounter ninyo karon, wala. I personally sa work, nag-struggle yun ko. Despite sa challenges sa balayranan sa mga estudyante, despite sa adlaw nga sa pag-unsyon, we should not forget. We should not dili na ito kalimtanin zone kung unsa si Jesus Christ ang nabuhat niya diri kanato. Ato i-remind
ato i-remind ka galing mo nato na unsa de ang labing labaw ang panalangin ba or kami nga stage nga ako nga giatubang karon nga nakahimong kus pag-violate sa adlaw nga sa hoping and praying na uban sa atong panimalay, let us be reminded that Sabbath day, it's not a common day, it is the Sabbath of the Lord. God bless you. For our closing song, shall we all stand and sing Only Trust Him, Only Trust Him. Church hymn number 153. Shall we all stand? Shall we bow down for a word of prayer? Our dear God, kind Heavenly Father, Lord, we're thankful for this Sabbath day and gather mo dito sa mga ngalan. Oh, Lord, thank you sa message na nadunggan. Ngayon, Lord, nagkana ang among nadunggan karon na ma-apply na mo sa among daily living. O ikaw rin na makaluwas sa mo. Usap kami matulong diya kanimo para tanan na mga butang easy ra diri sa kalibutan. O ginawag Lord, ipalayo kami sa tanang katalagman o tanan nga mga kailayan ng kalibutan. Kay hapit na dyan ka maabot sa kami andama sa mga kagduhang pagkala. Sa doa kami Lord, o biyahe ang mga tao na kapuli karon o
kung magabalig sa iway program, hinaot na imo silang bantayan o kagay pa sila kung mga pagkagot sa tanan ng mga pulong ng mga lunggan na ibigay sa mga pagkinabuhi diri sa kalibutan. Pasaluan kami, Lord, o salamat sa tanan na lang yung gihatag ko rin. Thank you, Lord, for hearing and answering prayer. In Christ's name I pray. Amen.